Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe no, nakakaloka itong si Richard Mata, naturingang mata yung pilido pero bulag. So anyway, sabi niya, yung desisyon daw ni VP Sara Duterte na hindi tumakbo for president noong taong 2022 kahit obvious na siyang panalo, ay pinakamalinaw daw na patunay na hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Like mga minamahal, paano mo masasabi na panalo ka na kung unang-una, hindi ka tumakbo? Diba? Bilang presidente ng bansang Pilipinas. Diba? Nag-gets nyo yung punto kasi election is a number. Election is a ground machinery. Election is filed candidacy, campaign, debates, surveys, and tawag dito, ano pa ba mga minamahal? Diba? Candidacy, campaigns, debates, survey, and facts. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na panalo ka kung hindi ka namang tumakbo. So, paano natin masasabi na panalo na si Sara noong 2022? Hindi lang siya tumakbo, kaya masasabi natin na hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Diba? So, at saka paano din nasabi ni Mata na hindi uhaw sa kapangyarihan si Sara Duterte na kung makikita natin ang kanyang ginagawa, kung susundan natin yung riddle, bakit grabe kung makapanira sa bansang Pilipinas itong si VP? Bakit hindi niya sinusuportahan si PBBM? Diba? Bakit wala man lang tayo nakikitang support system or unity between the President and the VP? Bakit puro rally, puro gulo, puro pangikait sa mga supporters ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte? Bakit hindi niya inuuna ang accountability sa confidential funds niya? Bakit parang mas excited pa siyang maging presidente kaysa magpaka-public servant? Diba? So, mapapansin ninyo, hindi ba yun indication na yung tao ay uhaw sa kapangyarihan? Kasi ang taong hindi uhaw sa kapangyarihan, nagtatrabaho ng maayos, performing as a public servant, napaka-consistent. Diba? And nire-respeto niya ang institusyon, sinusuportahan niya stability, at iniiwasan niya yung divisiveness. So, yun yung masasabi natin na yun yung tipo ng tao na hindi power hungry. Pero wala nun si VP Sara Duterte. Kasi, yung ginagawang hakbang ni VP Sara Duterte is puro destabilization moves. Kapag hindi tamaan yung narrative niya, automatic kaaway niya. 'Di ba? Kaaway siya, kaaway niya yung mga taong hindi gusto ang kanyang naratibo. So, paano mo nasabi na hindi hunger for power itong si VP Sara Duterte? At hindi natin pwedeng sabihin na hindi tumakbo is equal to hindi uhaw sa kapangyarihan. Kasi unang-una, pwede nating maging dahilan kaya hindi tumakbo si Sara Duterte dahil unang-una yung internal Duterte strategy. Diba kasi alam nila na kapag tumakbo sila, baka sila yung sisihin sa problema ng pandemic. Diba? Tapos parang iniisip na, sige si Marcos na lang ang tumakbo para sila yung sisihin sa pandemonyong era. So parang ang mangyayari, sila yung savior. Yung mga Duterte, you know, that is a classic political play. Diba? So, huwag nyo kaming ginagawang parang pinanganak kahapon. Pangalawa, yung survey myth. Yung mga lumalabas sa survey before filing. Diba? Walang laman, walang official candidates, walang final lineup. Mas mataas ka kasi hindi ka pa binabanatan. Yun yung totoo. Diba? Kapag hindi ka pa nag-announce na ikaw ay tatakbo, wala namang babanat sa iyo. Tingnan nyo yung nangyari kay Binay before. Maaga niyang in-announce na tatakbo siya bilang presidente. Ano yung nangyari? Diba? Binanatan siya. Nasira tuloy ang kanyang reputation. Hindi tuloy siya nanalo. Nagigets niya mga minamahal. So, baka maybe mataas yung survey niya before kasi hindi pa alam na tatakbo siya. Diba? And the moment you file the COC, nag-iiba yung laro. So, pangatlo, avoidance of accountability. Pag tumakbo siya as a president, mas intense ang scrutiny. Diba, mas malalim ang investigation, mas bubususiin palalo ang confidential funds, ang trust issues, ang Davao controversies, and yung ICC allegation. Kaya, masasabi ko na may mga reason din ata si Sara Duterte why she choose to become a VP rather than to run as a president. Kasi may pros and cons.
And yung destabilization equals hunger for power, pag-usapan natin, kung hindi uhaw sa kapangyarihan, bakit lahat ng kinikilos ni Sara Duterte ay pang-destabilize? Diba? Una, hindi siya uma-attend sa mga Senate hearings. Kung wala kang tinatago, bakit ka umiiwas? Diba? Rallies and agitation. Nabubulol si Mima. Bakit iniugyok niya yung mga tao na magprotesta laban sa gobyerno? At bakit parang nagiging parte siya mismo ng gawain yun kung hindi siya uhaw sa kapangyarihan? And parang ginagawa niya ngayon is silent campaign for 2028. Wala man siyang salita, pero nakikita natin sa kanyang gawa. Every move is positioning, di ba? So, alay is spreading narratives na dapat mag-step down si PBBM. So, ano yung ibig sabihin nun? Hunger for power ka nga. Tapos recently, yung nakabarong ka. Di ba? Ano to? Sa sesyon? Di ba? Pinipressure niyo ang presidente. Tapos, last card nila is mag-play ng role as a victim. 'Di ba? Yung classic political manipulation para magpaawa, magpalakas, 'di ba? Mag-stay relevant. Kung hindi ka power hungry, dapat walang ganyan. Pero sa case ni VP Sara Duterte, lahat sumakto, lahat sumapul. Kasi, yung mga observer list, kung titingnan natin, yung behavior, gusto niya, control niya ang DepEd, pero hindi siya pumapasok sa major accountability issues. 'Di ba? So, hindi daw siya uhaw sa kapangyarihan, pero look at her track record. 'Di ba? Gusto niya ng confidential funds and intelligence funds. Pero, mga minamahal, kahit hindi naman appropriate sa budget niya, humingi siya ng pondo. Ano yun? Gusto niya ng public sympathy, pero ayaw niya ng public transparency. Ano yun? Gusto niyang maging queenmaker, pero ayaw niyang maging team player. So, ano yun? Diba? Gusto niyang maging spotlight sa mga achievement, pero nawawala siya pag ang pinag-uusapan natin dito is yung issue ng responsibilities. Hindi ba't ang tunay na hindi uhaw sa kapangyarihan yung nagtatrabaho ng tahimik at mayroong integridad? Kagaya ni PBBM, diba? Lahat ng kinikilos si Sara Duterte is for political survival and future presidency. Kaya, yung sinasabi ni Richard Mata na hindi daw uhaw sa kapangyarihan, bulag ka ba? Kailangan mo ata ng salamin. Di ba mga minamahal? May mga tao talaga na nakakakita pero hindi nakakapag-analyze. Literally napaka-ironic, no? Matay ang pilido pero bulag sa political behavior. Opinion is free. Analysis also is free. Pero kung kailangan nating lagyan ng logic, ng facts, ng pattern, hindi pwede na nakikita mo lang. Dapat meron kang tinitingnan dyan na dapat maging observant ka. 'Di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya tumakbo. Ibig sabihin, hindi na siya hunger for power. Mga minamahal, this is overly simplistic and politically naive. Yung ginagawa ni Richard Mata. Kaya, hindi natin mamimeasure or assurance na dahil hindi siya tumakbo is hindi siya hunger for power. Pero yung kanyang kinikilos ngayon, is talagang kahit mag-debate pa tayo, literally, nahangul sa kapangyarihan. Di ba mga minamahal? Nakakaloka. I-stress niyo ako. Di ba? Pahingi lang ako ng comments mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Grabe din ang pagiging power tripper ni Sara Duterte, no? At ang kanyang mga sinasakupan. Alright. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.